Kilos protesta ng iba't ibang mga grupo muling ipinagpatuloy ngayong araw. Vice President Sara Duterte nagpahayag ng pakikipagkaisa sa mga grupong nagpoprotesta kontra sa mga nangyayaring katiwalian sa pamahalaan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tuloy pa rin sa pagtatrabaho sa kabila ng mga alegasyon ni dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Mahigpit na seguridad sa Malacanang patuloy na ipinatutupad. Umano'y pagbibitiw sa pwesto ni Executive Secretary Lucas Bersamin walang katotohanan. At panibagong dagdag sa presyo ng diesel at gasolina ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 17, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Direktang inakusahan ng dating kongresista si Zaldico na napunta umano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez ang nasa 56 billion pesos na halaga ng kickbacks mula sa flood control projects. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Marami pa umanong isisiwalat si dating House Appropriations Panel Chairperson at nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa anomalya sa pagsingit sa pambansang budget at flood control projects. Yan ang kabilang sa laman ng ikatlong video na ini-upload nito sa kanyang social media page araw ng Linggo, November 16. Pero kabilang sa inihayag nito ay ang pagtanggap umano ng nasa 56 billion pesos na kickbacks ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker late First District Representative Martin Romualdez. Ito ay matapos ang aligasyon ni Ko na ang Pangulo ang nasa likod umano ng 100 billion pesos insertions sa 2025 national budget. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Samantala, inaasahan na umano ni Ko ang mas maraming kasong ihahain laban sa kanya at pagtindi ng banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Bago ito, binantaan na umano siya ni dating House Speaker Romualdez noon pang Marso para manahimik. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, he will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Tumanggi naman si PBBM na patulan ng mga pahayag ni Ko at hindi na ito bibigyang halaga o dignidad. Ganito rin ang reaksyon ni Romualdez. Sa isang pahayag, hindi na ito magkokomento sa mga aligasyon ni Ko dahil hindi naman ito isang sinumpaang salaysay at walang bigat sa korte. Nananatili rin anyang malinis ang kanyang konsyensya at wala ring opisyal ng pamahalaan, contractor o testigo ang nagturo ng anumang pagkakamaling ginawa niya. Handa rin umano siyang makipagtulungan sa anumang legal na proseso at naniniwalang lalabas ang katotohanan sa pamamagitan ng akmang institusyon. Sa kasalukuyan, walang impormasyon ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Ko. Subalit nananawagan na ang iba't ibang opisyal na bumalik na ito ng bansa at makipagtulungan sa mga ginagawang investigasyon sa flood control corruption scandal. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naglabas ng pahayag ang Office of the Ombudsman kasunod ng ikalawang video na inilabas ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co online. Sa pahayag ng Ombudsman nitong Sabado, hinikayat nito ang dating mambabataas na isumite ang mga naging salaysay nito. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Sa pangalawang video message na inilabas ni Zalde Co nitong Sabado, inilahad niya ang iba pang revelasyon tungkol sa mga umano'y katiwaliang nagaganap sa administrasyon. Hinamon niya si Ombudsman Crispin Remulla na imbestigahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Bukod sa nagbitiw na House Speaker, pinaiimbestigahan rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y pangunahing nakinabang sa korupsyon ng budget insertions. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Ilang oras matapos i-upload ang video, naglabas ng pahayag ang Office of the Ombudsman. Ayon sa ahensya, matagal nang bukas ang kanilang opisina para kay Elizalde Co at matagal na rin nilang hinihingi ang kanyang kooperasyon, kabilang na ang pagbibigay ng mga ebidensyang hawak nito. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, kapag may nagbibigay ng testimonya para sa isang investigasyon, kailangang dumaan ito sa proseso, gaya ng pagsusumite ng salaysay at pagsailalim sa pagsusuri. Ngunit taliwas nila dito ang piniling gawin ng dating mambabatas na isinapubliko ang kanyang kwento online. Ayon sa Ombudsman, kailangang umuwi ni Co at isumite ang kanyang salaysay upang maberipika, tulad ng ginagawa ng sino mang tumetestigo sa mga kasong may kinalaman sa anomalya. Tiniyak rin ng Office of the Ombudsman na handa silang bigyan ng proteksyon si Zalde Co kung napipigilan itong makipagtulungan dahil sa takot. Anila, mahalaga ang kaligtasan ng mga testigo, lalo at kailangan ito upang tuluyang malaman ang katotohanan sa gitna ng mga investigasyon. Binigyan diin ng ahensya na kung talagang hustisya ang hangad ni Co, dapat mag-uumpisa ito sa kanyang pakikipagtulungan at hindi sa paglikha lamang ng ingay online. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nagpapaapekto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa alegasyon ni dating Congressman Zalde Co. Ayon sa Malacanang, gaya ng sinabi na ng Pangulo, hindi niya ididignify ang mga paratang na ito ng dating mambabatas. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok. Live! Nel, may mga schedule ba ngayon ang Pangulo at kumusta ang seguridad dyan sa Malacanang? Yes, Ella, mula nang pumutok yung aligasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Zalde Co, sunod-sunod pa rin ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Biyernes ay pinangunahan pa niya ang formal na paglulunsad ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Sabado naman ay binisita ni Pangulong Marcos ang Negros Occidental para personal na tignan ang naging aksyon ng gobyerno sa naging epekto ng Bagyong Tino. Sa ngayon ay wala pang inilalabas ang palasyo ukol sa opisyal na schedule ng Pangulo, pero base sa ating mga nakuhang impormasyon sa mga susunod na araw ay bibisita ang Pangulo sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, gaya na ng sinabi ng Pangulo, hindi niya i-dignify ang mga paratang ni dating mambabatas na si Congressman Zalde Co. Samantala, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito sa Malacanang sa gitna ito ng ikalawang araw na peaceful rally na isinasagawa ngayon sa Quirino Grandstand sa Maynila. Isang gate lamang ang binuksan sa Malacanang para sa mga papasok at lalabas ng compound. Ito ay ang Laurel Gate o itong gate na matatagpuan sa JP Laurel Street. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok.
Naging mapayapa sa kabuuan ang isinagawang Peaceful Rally for Transparency ng United People's Initiative o UPI kagabi sa People Power Monument. Tinatayang umabot sa 4,000 na katao ang dumalo sa pagtitipon at humiling ang grupo ng isang araw na ekstensyon ngayong Lunes. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Walang naitalang malaking kaguluhan sa Peaceful Rally for Transparency ng UPI kagabi na ginanap mula sa kahabaan ng White Plains Avenue hanggang People's Power Monument sa Quezon City. Bagamat may ilang dumalo na nanawagan ng pagbaba sa pwesto ng Pangulo, agad silang pinakiusapan ng mga organizer. Ipinaliwanag na labag ito sa kasunduan kanilang nilagdaan upang pahintulutan ng isang mapayapa at maayos na kilos protesta sa lugar. Except yung pagdating lang nitong grupo nila Caselis, kasi meron silang dalang tarpaulin, pinakiusapan muna sila ng organizer. Nagkasundo sila, mabilis lang naman yung usapan. Sige, kaya stay lang sila dito sa ano. Kasi kung hindi sila nagkasundo, kung anong request ng organizer, kung palalabasin sila, mapipilitan kaming ipalabasin sila ng EDSA. Hanggat maaari, walang yung seditious remarks. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! We are converging with the other groups to unite the Filipino people para po sa isang malawakang panawagan na bumaba na si Marcos. Wala na siyang kredibilidad. After Saldico has exposed him to be the most kurakot na presidente in the entire country history, wala na po karapat-dapat na magpatuloy pa siya bilang Pangulo. Alas 4 na ng hapon nagsimula ang programa. Hindi rin nagdulot ng matinding traffic ang naging kilos protesta. Maliit ang bilang ng dumalo kumpara sa inaasahang sasama sa rally na 300,000 katao. May ilang retiradong General din ang dumalo sa rally. Kabilang na si dating AFP Chief of Staff at dating National Security Advisor, retired General Hermogenes Esperon. Ayon sa kanya, dahil sa korupsyon lalong sumasama ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Panawagan niya ang panaguti ng mga korap na politiko. Mga bilihin ngayon ay napakamahal na. Tayong lahat nararamdaman natin dahil masama ang ekonomiya. Ang ating foreign direct investments ay bumaba ng 40%. Ang ating ekonomiya or gross national product, gross domestic product ay bumaba. GNP bumaba from 5.5 to 4% itong third quarter. Ang ating piso ay 59 plus na kontra sa isang dolyar. Di ba? Bagamat naniniwala si Esperon na may mga politiko pa ring matino, marami rin anya ang dapat alisin. Ayon sa kanya, hindi na maayos ang pagpapatakbo ng pamahalaan sa kasalukuyan, kaya kinakailangan ng pagbabago sa sistema. Humingi naman ng isa pang araw na ekstensyon ng United People's Initiative upang ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta ngayong Lunes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinuwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang independence ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipinunto ni Senator Marcoleta kung paano naging independent ang ICI kung humihingi naman ito ng tulong sa ibang mga sangay ng gobyerno. Kagayaan niya ng House of Representatives, Senado, Sandigan Bayan, Korte at mga opisina ng pamahalaan. Sinabi niya ito sa kanyang naging talumpati sa unang araw ng 3-day anti-corruption rally ng isang religious organization sa Luneta kahapon.
Kabi-kabila ang isinagawang kilos protesta kahapon kung saan ipinanawagan ang transparency at accountability dahil sa issue ng umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Samantala, nanawagan naman ang Reforma Pilipinas at hakbang ng maisug sa palasyo na huwag umanong linlangin ang taong bayan dahil sa pagkontra nito sa inilabas na pahayag ni resigned Congressman Zaldico. Narito ang report ni Benedict Samson. Libu-libong Pilipino ang lumahok sa malawakang kilos protesta sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila kahapon. Sa tala ng Manila City Public Information Office, as of 6 p.m. kahapon, umabot sa 650,000 ang lumahok sa Quirino Grandstand para sa panawagang transparency and accountability ng isang religious group. Samantala, ang Reforma Pilipinas sa takbang ng maisog na nagsagawa ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio. Bukod sa sigaw na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananawagan rin sila sa palasyo na wag na umanong linlangin ang taong bayan. Nakakalungkot sa isang opisyal na manggagaling ang mga ganyang kataga. Una po sa lahat, ipapaalala namin kay UC Claire o kay Attorney Claire na ang sinasahod niya sa President Communication Office ay galing sa taxpayers ng bayan. Hindi ba dapat kakampi siya ng taong bayan? Di ba dapat protektahan niya ang gobyerno? Hindi yung isang tao lamang na nagpapasahod kuno sa kanya gamit ang pera ng bayan. Kay UC Claire, kung ito'y mapatunayan mong AI, demanda mo yung mga taong nagpalabas ng video o si Representative Zaldico, idemanda niya kung totoong AI. Pero wag naman yan linlangin ng bayan dahil malinaw naman na totoo ang video. At patunayan din ng Malacanang na sinungaling si Zaldico sa mga paratang niya. Nasa kanila na po ang bola. Ayon sa tagapagsalita ng Reforma Pilipinas sa takbang na maisog na si Daniel Nobleza, tila nabigla sila sa mga inilabas na pahayag sa social media account ni Resign Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Alam mo, sa totoo lang, kami ay nabigla. Nung plinano namin itong programang itong araw na ito, wala pang Zaldico video, no? Kami ngayon nabibigla dahil talagang lumalabas ang katotohanan. Nung panahon na si Zaldico ay kakampi nila, ang sabi nila sa amin, lalo na kay Vice President Sara Duterte, sa mga tumutulig sa gobyernong ito na sinungaling kami. Pero sa lahat ng pahayag ngayon ni Zaldico, ito ay patunay na ang katotohanan ay hindi mababaon at maililibing. Sisingaw ang katotohanan at nalaganap na ang korupsyon sa gobyernong ito. Ayon pa kay Nobleza, dahil sa mga isyu ng korupsyon, puno na ang taong bayan kung kaya't nangyari ang kabi-kabilang kilos protesta. Talagang, yun nga, muli sinabi ko kanina, hihiramin ko yung kataga sa isang pelikula na pinuno mo na ang salop, punong-puno na ang bayan, sir. Talagang ang boses ng bayan gigil na gigil na kasi hindi tayo umuunlad dahil maraming korap. At yung panawagan dati ng Pangulo na mahiya naman kayo, ibabalik namin sa kanya, mahiya ka naman. Samantala, nakamonitor naman ang Metropolitan Manila Development Authority sa kabuuan ng rally kahapon. Ayon sa MMDA, wala silang naitalang anumang aberya o insidente sa unang araw ng pagtitipon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa pagpapatuloy ng isinasagawang kilos protesta kontra korupsyon ng iba't ibang mga grupo sa ngayon ay nagsisimula na ring magsidatingan sa EDSA White Plains ang mga makikilahok sa ikalawang araw ng anti-corruption rally. Mula sa EDSA White Plains, nagbabalik si Benedict Samson live. Benedict, kumusta ang sitwasyon dyan at marami na ba ang mga makikilahok dyan sa rally sa EDSA White Plains? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon ay patuloy pa rin na nagsisidatingan ang mga lalahok sa nasabing ang kilos protesta laban sa korupsyon. Ngayon ay nilalatag na ng mga organizer ng United People Initiative ang setup para sa gagawing rally mamayang hapon. Kaya kahapon ay okupado pa rin ang isang linya ng EDSA White Plains kung kaya't salubungan muna sa nalalabing linya ng kalsada ang mga motorista. Nakapantay din ang mga tauhan ng Philippine National Police upang matiyak ang seguridad sa lugar. May mga naka-duty din na standby medics mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine Red Cross para naman sa mga mangangailangan ng atensyon medikal. Samantala, sa tala naman ng Manila City Public Information Office,
As of 9 a.m. kaninang umaga, umabot sa 150,000 ang bilang naman ng mga nakilahok sa panawagang transparency and accountability ng isang religious group na nagsagawa naman ng kilos protesta sa Quirino Grandstand. Sa ngayon ay on-set na nga itong nilalatag na programa dito sa EDSA White Plains. At ngayon ay pumepesto na rin ang mga Civil Disturbance Management o CDM ng PNP para naman kung sakaling mayroong magsagawa ng rally ay mapigilan nila ito. At yan muna ang ating update mula rito sa EDSA White Plains. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang kanilang cyber patrol upang bantayan ang pagkalat ng fake news kaugnay ng 3 araw na rally na panawagan sa paglaban sa korupsyon. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., may ilang content creators na posibleng samantalahin ang sitwasyon upang mag-udyok ng paglabag sa batas o magpakalat ng maling impormasyon. Kinikilala ng PNP ang kalayaan sa pamamahayag, ngunit binigyang diin na hindi saklaw nito ang pagpapakalat ng mga maling ulat. Dahil dito, inatasan na ng PNP ang Anti-Cybercrime Group na magsagawa ng monitoring at legal na aksyon laban sa mga lumalabag. Nanawagan si Nartates sa publiko na maging responsable sa pag-share ng mga post online upang maiwasan ang panic at unnecessary tension sa gitna ng malakihang kilos protesta. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ay nakatakdang mag-resign o palitan sa pwesto. Sa panayam kahapon kay Bersamin, sinabi nito na wala itong katotohanan at hindi rin niya alam kung paano nagsimula ang espekulasyon na siya ay magbibitiw o papalitan bilang Executive Secretary. Ayon pa sa opisyal, sa ngayon ay nananatili siyang nakafocus sa kanyang trabaho. Wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang Malacanang hinggil dito. Nagpahayag ng pakikiisa si Vice President Sara Duterte sa mga grupong nagpoprotesta para tuligsain ang nangyayaring katiwalian ngayon sa gobyerno. Ayon sa pangalawang Pangulo, nauunawaan niya ang galit ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano yung naging paliwanag ng pangalawang Pangulo na nakapaloob sa inilabas niyang mensahe? Ayon kay Vice President Sara Duterte, nauunawaan niya yung galit at pagkadismaya ng taong bayan dahil siya mismo ang nakasaksi sa nangyari umanong pakikialam dito sa pondo ng pamahalaan. Bago pa man aniya sumabog ang usapin sa katiwaliang ito, madalas na niyang naririnig ang mga panawagan ng overseas Filipino workers ukol sa transparency, accountability, peace at security. Inihayag ng pangalawang Pangulo na personal niyang nasaksihan kung paano umano manipulahin ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Ayon kay Vice President Duterte, sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, mistulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian umano ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Binigyang diin rin ng Vice Presidente na ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd ay may kaugnayan sa mga isyu ng katiwalian at ininda niya ang mga pag-atake kasama na ang impeachment upang mapagtakpan ang katiwalian sa 2025 budget. Dagdag pa ni VP Duterte, ang Pangulo ngayon ay humaharap sa isang malalim at seryosong problema. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Binigyang diin ni
din ni VP Sara. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, nakaisa siya sa milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong umano sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Dapat aniya pakinggan ito ng pamahalaan at hindi para isantabi at baliwalain lamang dahil Filipinos deserve better. Aga sa mga oras na ito matapos ilabas ni Vice President Sara Duterte ang nasabing pahayag ay wala pa tugon o pahayag mula sa Malacanang o kaya naman mula sa House of Representatives na siya nating aabangan sa mga susunod na oras. Ayan muna update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Hanggang bukas na lamang ang schedule para sa public viewing ng 7 luxury cars na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, itutuloy na nila ang pagpapa-auction sa mga ito sa darating na Huwebes na dapat sana ay nakatakda ngayong araw. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang dahilan bakit na reschedule yung auction niyang mga luxury vehicle na mga Diskaya? Ella, ni-reschedule nga yung auction sa Huwebes, November 20 at pinalawig din o in-extend yung public viewing hanggang bukas araw ng Martes, November 18. Dahil yan doon sa mga nakaraang bagyo noong isang linggo. Kaya naman maaari pang makita ng ating mga kababayan ang mga luxury cars ng mga Diskaya na isa sa ilalim sa public auction sa Huwebes. Magtungo lamang sa Customer Care Center ng Bureau of Customs sa South Harbor Port Area, Manila ang mga nagnanais makita ang mga sasakyan at sasali sa bidding. Kabilang sa 7 sasakyan ang Rolls-Royce na nasa mahigit 45 million pesos ang floor price, isang Bentley Bentayga, Lincoln Navigator, Toyota Sequoia, Toyota Tundra at 2 Mercedes-Benz. Noong October 1, tuluyang kinumpiska ng Bureau of Customs ang 13 sasakyan ng mga Diskaya na walang kaukulang mga dokumento. Ang kampo ng mga Diskaya nag-file ng voluntary forfeiture para sa 7 sasakyan. Ibig sabihin, hindi na nila kokontestahin ang pagkumpiska sa mga ito. Samantalang para sa iba pang 6 na sasakyan, nagpasa sila ng position paper. Isasagawa sa Huwebes ang auction sa pamamagitan ng sealed bidding. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ipinagpapatuloy ng Senado ngayong araw ang talakayan sa plenaryo kaugnay ng panukalang budget para sa susunod na taon. Inaasahan ang pagdalo dito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para depensahan ang kani-kanyang hiling na pondo. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano-anong ahensya yung sasalang sa Senate plenary debates ngayong araw? Aga-15 ahensya ng gobyerno ang sasalang sa plenaryo ng Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng 2026 General Appropriations Bill o GAB na siyang panukalang national budget para sa susunod na taon na umaabot ng 6.793 trillion pesos. Para sa ikalawang araw ng plenary debates ng Senado para sa 2026 GAB, unang nakatakdang sasalang sa talakayan ay ang Department of Budget and Management o DBM ngayong araw. Kasunod nito ay ang pagbusisi sa budget ng Department of Finance, Department of Health, Office of the Vice President, Department of Agrarian Reform o DAR, Department of Agriculture o DA. Gayon din ang pondo ng Civil Service Commission, Commission on Election o COMELEC, Department of Social Welfare and Development o DSWD at Judiciary, habang nakatanda ring pagdebatihan ng mga budget ng Department of Foreign Affairs o DFA, Department of Migrant Workers o DMW, Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Justice o DOJ. Inaasahang dadalo sa plenary debate sa mga kalihim o mga chairman ng mga
kaukulang ahensya upang depensahan ang kanilang mga hiling na budget. Dito rin inaasang mas mababalanse ang mga budget na ilalaan sa bawat ahensya alinsunod sa mga programa at direksyon ng administrasyon, habang ikinukonsidera rin ang pangangailangan kasang-ayon ng mga kasalukuyang pangyayari gaya ng mga pagtugon sa mga nangyaring kalamidad sa bansa. Posible rin na magbigay ng pahayag o reaksyon ng ilan sa mga dadalong cabinet secretary kaugnay ng iba pang usapin gaya ng isyu ng katiwalian. Partikular na dito ang mga isiniwalat na kamakailan ni dating Ako Bicol Party List Zaldico. Aga nakatakdang magsimula ang plenary debates dito sa Senado mamayang 1:00 ng hapon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sa iba pang balita, bad news para sa mga motorista. Panibagong dagdag sa presyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, November 18. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 20 sentimos ang kada litro ng diesel at gasolina, habang wala namang magiging pagbabago sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Dumating na ang mga bagong kagamitan ng pambansang pulisya. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, malaking tulong ito para mas magampanan ng maayos ng PNP ang kanilang trabaho. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano-ano itong mga bagong kagamitan ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. In-inspeksyon nga ni DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nortates Jr. ang mga bagong kagamitan na dumating sa Campo Crame ngayong umaga. Kinabibilangan ito ng halos 400 units ng personal carrier na 4x4, mahigit 30 unit ng heavy motorcycles, mahigit 200 unit ng light transport vehicle, 400 units ng light motorcycle at mahigit sa 300 units ng unmanned aerial vehicle o drone. Kabilang din ang halos 5,000 units ng enhanced combat helmet level 3, mahigit 500 units ng multi-mode mobile device, 3,000 units ng 5.56mm basic assault rifle, 155 units ng 5.56mm light machine gun, at Aga bukod dyan, mayroon din mga body-worn cameras na binili ang PNP. Ayon kay DILG Secretary Remulla, hindi lamang ito para sa National Capital Region Police Office, kundi ipamamahagi din daw ito sa iba't ibang unit at regional offices ng pambansang pulisya. Malaki niya maitutulong ng mga newly procured equipment para sa mas magampanan pa ng mga pulis ang kanilang tungkulin na protektahan ang taong bayan. Ang naturang mga kagamitan ay nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. Bukod dito, Aga, may karagdagan pa raw na mga sasakyan na 1,000 pang sasakyan ang darating sa PNP sa Enero hanggang Hulyo ng susunod na taon. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Office of the Civil Defense o OCD ang mga lugar na lubhang sinalanta ng mga bagyong Tino at Juan. Kabilang sa kanilang pinuntahan ang probinsya ng Catanduanes, Southern Leyte at Negros Occidental upang makita ang lawak ng pinsala na idinulot ng bagyo. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawaang post-disaster needs assessments ng mga otoridad upang masimulan ang planong rehabilitasyon sa mga lugar na lubhang sinalanta ng kalamidad. 3 weather systems ang patuloy na nakakaapekto sa bansa na magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan. Base sa latest weather advisory ng Pag-asa, apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Palawan at Mindanao. Habang magpapaulan naman sa Northern Luzon ang Northern Monsoon o Amihan. Samantala, apektado naman ng easterlies ang nalalabing bahagi ng bansa. Sa ngayon ay walang bagong low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa.
Mas hinigpitan pa ng Bulacan Police ang pagpapatupad ng Oplan Sagip at Oplan Sita sa mga menor de edad sa bayan ng Malolos dahil sa dumaraming bilang ng mga kabataang gumagala sa lansangan sa gabi. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ba ang parusang ipinapataw sa mga kabataan dyan sa Malolos na lumalabag sa curfew hours? Magandang tanghali, Ella. Pagsapit nga ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw yung curfew dito sa syudad ng Malolos at may kaukulang parusa. Ito depende sa nagawa at dami ng paglabag na nagawa ng isang minor de edad. Alinsunod sa inilabas na City Ordinance ng Malolos LGUs sa ipinatutupad na Oplan Sita at Oplan Sagip ng PNP. Mula buwan ng August hanggang kahapon, umakyat na sa mahigit 300 ang bilang ng mga nasita sa curfew sa mga minor de edad. Sa curfew natin, yun yung City Ordinance natin ng City Ordinance number 15-2023, no? Yung mga minor na nasisita natin sa kalsada is dinadala natin sa barangay. So, pagdating sa barangay, at kung hindi taga sa barangay na yun, yung kapitan o yung mga kagawad doon, sila yung tatawag doon sa kabilang barangay para yung mga bata ay maimpormahan yung mga magulang. Katuwang naman ng PNP sa Oplan Sagip at Oplan Sita ang kapitan at kawani ng barangay. Samantala, lahat ng lalabag ay papatawad naman ng kaukulang parusa. Ang first offense, ang minor na mahuli o masagip sa curfew ay dadalhin sa barangay for recording and counseling ng Barangay Child Protection Officer bago i-turn over sa parent or guardian. Second offense, yung bata or parent at guardian ay mag-a-undergo ng counseling sa barangay, kasama rin dito na magkakaroon din ng community service na 16 hours ang mga magulang. Ang third offense naman, ang parents at guardians ay magpe-penalty o magbabayad ng 5,000 pesos or 6 months imprisonment depende sa diskresyon ng korte. Pag dumating ng mga magulang doon, doon na pumapasok yung ating mga kagawad na babae, yung ating mga lupon doon na sila yung nabibigay ng tamang payo doon sa mga nanay regarding doon sa mga anak nila na nakakagala pa sa gabi. So far, ang concentration muna natin ngayon is yung pag-curfew is parang rescue na rin sa kanila yun, no? Dahil mga minor de edad. Paalala ng PNP lalo na sa mga kabataan na huwag nang lumabas lalo na 10 oras ng gabi na wala namang importanteng dapat puntahan. Lalo na pinaigting ang curfew sa 51 barangay dito sa syudad ng Malolos. At yan muna ang ating latest live, Ella, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Inaresto ng National Investigation Agency ang isang lalaki na umano'y nagmamay-ari ng kotseng ginamit sa car bomb attack sa Delhi na naging dahilan ng pagkamatay ng 8 at ikinasugat ng 20 individual. Itinuturing ng gobyerno ang insidente bilang banta ng terorismo at sinasabing nakipagsabwatan ang suspect sa hinihinalang suicide bomber. Patuloy ang investigasyon kabilang ang pagsusuri sa isa pang sasakyang konektado sa bomber at pagtatanong sa mahigit na 70 testigo. Tinitingnan din ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan nito sa naarestong grupo sa Kashmir at sa pagkakasamsam ng halos 2,900 na kilo ng pampasabog sa isang suburb ng Delhi. Nasa Paris ngayon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang humiling ng mas maraming air defense system sa France sa gitna ng mas tumitinding pag-atake ng Russia. Nakatakda itong makipagpulong kay French President Emmanuel Macron na nangakong tutulong sa paggawa ng armas para suportahan ang depensa ng Ukraine. Tatalakayin ng dalawang leader ang posibleng major deal, kabilang ang karagdagang Aster missiles, SAMP-T systems at kooperasyon sa drone production.
Bahagi ng pagbisita ang pag-inspeksyon sa Rafale fighter jet at pagbisita sa multinational force headquarters na iniahanda sakaling kailanganin pagkatapos ng anuman ceasefire. Pumutok ang Sakurajima Volcano sa Kagoshima, Japan noong linggo ng umaga at naglabas ng abo at usok na umabot sa 4.4 kilometers ang taas mula sa Minamidake Crater. Nagpatuloy ang pag-erap ng nasabing bulkan dahilan para maglabas ang Japan Meteorological Agency ng ashfall forecast sa Kagoshima, Kumamoto at Miyazaki. Humigit kumulang 30 flights din ang nakansela dahil sa patuloy na pagbuga ng abo ng bulkan. Bagaman walang naiulat na pinsala o sugatan, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Idinaos ang isang makabuluhang film festival para sa mga kabataan sa Southeast Asia sa Bangkok, Thailand. Kasama sa mga nanalo sa Aspiring Videomakers University Students category, ang entry ng mga estudyante sa La Verdad Christian College sa Caloocan City. Narito ang report ni RK Yorka. Fun! What else? Cheese! I feel very happy, and since that I made friends with people from other countries. That's my first time. Naging masaya at makabuluhan ang 2 araw na pagtitipon ng mga kabataan sa ginanap na 5th Southeast Asia Video Festival for Children sa Bangkok, Thailand nitong Biyernes at Sabado, November 14 to 15. Pinatunayan ng isang kalahok mula sa Myanmar na ang nasabing festival ay higit pa sa pagtatamo ng karangalan at papremyo, kundi sa pagkakaroon ng mabuting kalooban sa mga kapwa kalahok at pagbuo ng pagkakaibigan. I feel like very happy that others got some prizes, and I never feel like sad because I did not get it, but because like others got it, and I have to be happy for them to achieve good things. Good people achieve good things. Thank you. Ang nasabing patimpalak na may temang Magic of Peace ay naglalayong maipamalas at malinang pa ang angking galing ng mga kabataan sa Southeast Asian region sa aspeto ng filmmaking at magamit ito sa mas makabuluhang bagay. I love to making video until I can get into this 5th Southeast Asia Video Festival for children that inspired me to more creating film that used to be child age. Ngunit higit pa rito, layon ng naturang pagtitipon na sa pamamagitan ng mga obrang tampok ay maiparinig ang boses ng mga kabataan at maging ambassadors of peace hindi lamang sa Southeast Asia kundi sa buong mundo. As long as we are united, let those little nitty-gritty differences set aside. But think of whatever differences, let the children be the ambassador of peace because they can really make a strong message than us. Naging kabahagi rin ng naturang festival ang GMK hosts at Anak TV ambassadors na sila Joshua Dionisio at Ira Mariano. Masaya, and it's an honor to have been given this opportunity to showcase our talents as well. Because we've been there. We were young talents also when we were kids. Kaya maganda na nasi-showcase natin yung mga talents from all over the ASEAN region, na not just the Philippines, and to share the culture na meron sila and to be proud of that. It's a wonderful event. Saka sa atin din kasi sa UNTV, di ba? Advocates of peace din tayo. So very happy kami and also humbled na part kami na CVFC and also representing Anak TV as ambassadors. Tapos meron din tayo dito from UNTV din yung entry natin na Payapa si Christian. So nakaka-proud na kasama kami sa ganitong event. Samantala, laking tuwa at pasasalamat ng ating mga kabataang Pinoy mula sa La Verdad Christian College, Caloocan matapos masungkit ang second place sa Aspiring Videomakers University Students category. We're so grateful and proud, especially representing the
it's our institution, La Verdad Christian College, Caloocan, and of course our country, the Philippines. And we're just so proud to be here po. And it's so inspiring na a lot of young creators na celebrating with us today sa Southeast Asia Video Festival for Children. Nagpaabot din sila ng mensahe para sa kapwa nila mga kabataan na nangangarap din sa larangan ng filmmaking. Gayon din ang kanilang pasasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa ating mga kabataang ito. Message lang po namin for the children is go for it. Parang kung natatakot kayo na gawin niyo isang bagay, gawin niyo ng takot kayo. Kumbaga, go lang ng go. First of all, thanks be to God for this opportunity na nakabahagi kami dito, and to Kuya Daniel for supporting us for our college sa La Verdad Christian College, Caloocan. Without his support po, hindi po kami makakapasok sa event na ganito, and for MCGI Brethren Thailand for welcoming us here in Thailand, and for the support. For our instructors po na continuously nag-guide sa amin and nag-support sa amin sa lahat po ng mga gagawin po namin. And family, friends, and classmates po. And of course po sa production team po namin. Sa pagtatapos ng 5th Southeast Asia Video Festival for Children, muling ipinakita na ang sining at kwento ng bawat kabataan ay may kakayahang magbuklod at maghatid ng kapayapaan. Mula sa bawat obra at kwento, unti-unting bumubuo ng mas maliwanag na kinabukasan lalo na ng mga kabataan sa bansa sa Southeast Asia. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 22 na nagsasabi, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.